Hello! What's up? Once again, it's your El Maestro at nagbabalik na naman tayo ngayon para sa isa na namang tutorial video. Bago tayo magsimula ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang araw. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kakalimutang mag-like, mag-comment, mag-share, at mag-subscribe sa aking YouTube channel at hit mo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng mga bagong videos na aking i-upload sa mga susunod na araw. Ang video tutorial natin ngayon mga kamaestro ay tungkol sa kung paano ba natin ma-activate ang ating Microsoft 365 student account. Ito po ay step-by-step tutorial, kaya panoorin natin ang ating video mula umpisa hanggang sa dulo para masundan natin ang tamang proseso sa pag-activate ng ating Microsoft 365 student account. So wag na nating patagalin pa. Tara, umpisahan na natin. Alright, so magandang araw muli sa inyong lahat mga kamaestro at sa lahat ng estudyante na nanonood dito sa ating video tutorial for this day. So ito pong ating video ay hindi lamang para sa mga kasamahan nating teachers, no? Ito rin ay para sa mga estudyante natin from kinder to grade 12 na nagbabalak na i-activate ang kanilang Office 365 account. Free account po ito, hatid ng Microsoft at ng DepEd. Okay, so tama po kayo sa inyong narinig. So ito po ay free account natin. So kung bibilhin po ninyo itong ating 365 ay siguro nasa 3,000 to 4,000 po ito. Pero dahil sa partnership ng Microsoft at ng DepEd, ito po ay libre lamang, especially sa lahat ng mga mag-aaral dito sa ating bansa. Alright, so alam ko po sa ibang lugar ay nagsimula na po ito, no? So sa mga hindi pa po nakakapag-activate ng kanilang 365 account, sana po makatulong tong video na to. Okay, ano po ba yung mga benefits na makukuha natin kapag inactivate natin yung ating 365 account para sa ating mga estudyante? So unang-una, magkakaroon na po kayo ng free account. So ibig sabihin, makaka-access na po kayo sa Microsoft Teams. So pag mayroong mga meeting, no, online meetings, no, pwede niyo pong magamit yung Microsoft Teams, no, using your 365 account. So yun po yung ilalagin nyo kasama yung password syempre. So ilalagin nyo lamang po yun. And then pwede na po kayong makapag-participate sa mga meetings, no, using the Microsoft Teams. And then isa pa sa mga benefits, isa pa sa benefit na pwede nyo makuha kapag na-activate nyo yung ating 365 account is yung mga features from 365, no, yung mga Word, Excel, no, updated na siya. So pwede nyo ma-avail yun. Okay? Libre na siya, no, hindi mo na siya bibilhin. Alright, so yun po yung mga kagandahan. Kaya ini-encourage ko po ang lahat ng mga estudyante natin na hindi pa na-activate yung kanilang 365 account na i-activate na po natin yan. So you can ask your advisor, your school ICT coordinator, no, para matulungan po kayo kung sakaling wala pa po kayong username at password. So alam ko naman po ito ay nationwide, may rollout po ito. So alam ko hindi lamang dito sa amin kundi sa buong Pilipinas po ay magkakaroon ng rollout para dito sa 365 account activation para sa ating mga learners. Alright, so dito na tayo ngayon sa ating tutorial. So tuturuan ko kayo ngayon kung paano ba natin ma-activate ang ating Office 365 account. Alright, so una, syempre, pupunta kayo dito sa office.com. So ito po yan, no? So ito type nyo sa inyong mga browser, no? Sa inyong mga browser is office.com. Okay, and then you're going to log in your DepEd Office 365 account. Saan po ba mga galing to? So usually, mga galing po ito sa inyong mga advisors or sa inyong mga school ICT coordinator. So ito po ay username at password na DepEd mismo po yung gumawa. Okay, hindi po kayo mag-create ng inyong username at password. So mga galing po ito sa DepEd. So, usually naman dyan, yung mga ICT coordinator, binibigay na yung username at password sa mga advisor. And then yung mga advisor naman yung magbibigay sa mga estudyante. Okay, ito po yung sample ng ating username. So, usually, nag-start po siya sa LRN number. And then, at yung tenant code natin, kung region 3, ayan. Kung region 4 ka, R4-1. Kung region 5 ka naman, R5-1. And then, .deped.gov.ph. So, yan po yun usually yung
pinaka-format ng ating username sa mga student account. Okay? LRN and then tenant code and then yung .deped.gov.ph. Okay. So pag na-type mo na dyan ang iyong username na manggagaling sa inyong mga advisors or mga school ICT coordinator, so you're going to click next. So click nyo lamang yung next. And then ito yung sunod yung makikita. Okay? So andyan na yung username mo. And then you're going to ask to enter the password. So yung password po niyan ay nanggaling din siyempre sa DepEd, sa inyong mga advisors, sa inyong mga ICT coordinator. So default password po yon. So i-enter niyo po dyan yung default password. Okay? And then pag na-enter niyo na, click niyo lamang yung sign in. Alright. So click niyo yung sign in. And then ito po yung lalabas. Pag na-click niyo na yung sign in, nakalagay yan, update your password. You need to update your password because this is the first time you are signing in or because your password has expired. Alright. So, ibig sabihin po ito, dahil first time kayo mag-login using the username and password na galing sa inyong mga advisors or mga school ICT coordinator. So, request po kayo na mag-create kayo ng inyong panibagong password. Okay. So, yan. So, i-enter nyo dito ang inyong current password na galing sa inyong mga advisor. No? Ito yung original password. And then, ilalagay mo dito yung new password mo. Alright. So, dito yung new password. So, usually yung password natin is at least 8 characters, no? And then, mayroon siyang capital letters, uppercase and lowercase, symbol and numbers. Okay? So, ano po yun? Hindi bababa sa 8 characters, no? Kasi pagka bumaba ng 8 characters, hindi siya tatanggapin. Okay? And then, kailangan mayroon siyang uppercase or capital letter, lowercase or small letters, and then numbers. Or kung hindi naman numbers, pwedeng symbols. Kunyari, tuldok, and comma, etc. Alright. Ayan. Pag na-click nyo na yung new password or pag na-type nyo na yung new password, ita-type nyo yung confirm password. So, ulitin nyo lamang po yan. New password and then confirm password and then click sign in. Okay. And then, ito po yung lalabas dyan. More information required. Okay. So, pag lumabas po ito, minsan hihingan kayo ng password. So, ang ilalagay nyo na pong password, yung bago nyong password na ginawa kanina. Okay? So, tatandaan po natin, ang password ay napakahalaga. So, kailangan meron po tayong kopya niyan para hindi natin nalilimutan. Okay? So, yon. And then, sa pag-create pala ng password, reminders lang, no? Iwasan natin yung paggamit ng ating username. So, hindi pwedeng yung username mo, yun din yung gagawin ng password. So, mag-create ka ng unique password, no, na hindi related sa iyong username. So, kailangan magkaiba siya. Okay? And then, click next. Okay? So, click next mo lamang yan. And then, ayan, nakalagay dyan. Stay signed in. Do this to reduce the number of times you are asked to sign in. So, kung meron kang sariling computer or laptop, pwede mo i-click yung yes para hindi ka na paulit-ulit ng pag-sign in. Pero kung nakihiram ka lang, no, ng gadget para lang ma-activate itong yung 365 account, so click mo yung no. Okay? Para hindi mabuksan ng iba. Okay. By the way, sa pag-activate ng ating Office 365 account, pwede po siya sa mga cellphone, Android phones, no? Wala namang problema. As long as na meron kang internet, meron kang data, meron kang wifi. So, pwede po yun. Kasi mag-activate pa lang naman tayo ng ating account. Okay? So, click mo lang yung yes or no. So, yes kung meron kang sariling laptop or computer. No naman kung nakigamit ka lang or nakihiram ka. Alright. And ito po yung lalabas. So, kailangan mo pong set up ng alinman sa mga sumusunod. Pwedeng mobile phone, personal email, or security questions. To make sure you can reset your password, you need to collect some info so we can verify your account. Okay? You'll need to set up at least one of the options below. So, ito po, if in case malimutan ninyo ang inyong mga password. So, napakahalaga po nito, no? Lalo na sa inyong mga bata, sa mga estudyante natin. Napakalaga po nito para if in case malimutan ninyo ang inyong mga password, ito po yung chance nyo para ma-recover or para makapag-create kayo, para makapag-reset kayo ng inyong password. Okay? So, pipili kayo dito. Pwedeng authentication phone, pwedeng authentication email, or security question. So, I suggest, and most of us will suggest naman, mga ICT coordinator, ito po ang sinasuggest namin yung phone. Okay? So, kailangan meron kang phone number.
So, kailangan kapag nag-activate ka ng inyong Office 365 account, hawak mo ang inyong cellphone. Kasi ito po yung pinaka-secure, pinaka-easiest way, no, na authentication, no, na hindi basta-basta ma-hack ang inyong cellphone. At higit sa lahat, kapag nalimutan mo ang inyong password, mabilis mo siyang mare-recover or mare-reset. Okay? Using your phone number. So, tandaan po natin, napakahalaga po ng ating mga cellphone. So, while you are activating this 365 account, make sure nakatabi mo ang inyong cellphone. Okay? Or kung wala kang cellphone, pwede kang manghiram sa kapatid mo, sa parents mo, or kung kanino dyan na related sa family mo, kasama mo sa bahay. Alright? And then, click mo yung setup now. Alright? So, click mo yung setup now. Ayan. So, pag na-click mo yung setup now, ito yung lalabas. Please verify your authentication phone number below. Okay. So, dito, pipiliin mo kung saang bansa ka. O, syempre, tayo ay sa Pilipinas. So, Philippines. So, mayroon po siyang drop down. Ito. I-click nyo lamang yung arrow na yan. Ito tong arrow na to. And then, sa may bandang ilalim, naka-alphabetical naman po yan. Yung mga name of countries natin. So, hanapin mo lang sa letter P, yung Philippines. And then, nakalagay dyan, plus 63. So, tandaan po natin, itong plus 63, ito na yung 0 natin. So, ibig sabihin, pag nilagay mo dito ang inyong number, hindi mo nalalagyan ng 0. Kasi automatic, ito na yon, plus 63 natin. So, katulad itong ginawa ko, nilagay ko po dyan yung 0961. So, instead na may 0, wala na yung 0. So, 96154677654. So, tatandaan po natin ito. Baka malito kayo. Baka mamaya nilagay nyo ng 0, mag-i-error yan. Alright? So, kapag okay na, pili ka lang dito, text me or call me. Pero I suggest, mas maganda itong text me na lang. So, pag click mo yung text me, pupunta ka ngayon sa iyong cellphone number. Okay? And then, ang code yan, usually 6-digit yan na verification code sa phone number na nilagay mo kanina. So, ilalagay mo lamang dito, katulad dito sa akin, 974730. Ito yung aking verification code na natanggap. So, ilalagay mo lamang yan dyan. And then, i-click mo yung verify. Now, kung wala ka natanggap na code, no? Pagpunta mo rito, wala ka natanggap na code, pwede mo naman i-click yung try again. Okay? So, for example, okay na. Meron siyang dumating na code, na-encode na natin. So, click mo yung verify. Okay. So, after clicking verify, ito na po yung makikita ninyo. Ayan, thanks. We'll use the info below to recover your account if you forget your password. So, click finish to close this page. So, ibig sabihin yan, you are successful na sa iyong ginawa. No? So, encoded na ang inyong phone number doon. So, kapag nalimutan mo ang iyong password, so, babalikan nyo lamang po ang cellphone mo. Itong number na to ang ipapasok mo para ma-recover mo or para ma-reset mo siya. Mamaya, tuturo ko sa inyo kung paano mag-reset ng 365 account, no? If in case malimutan ninyo ang inyong mga password. Okay, pero make sure na huwag na natin kalimutan, no? Siguraduhin natin na meron tayong listahan, meron tayong copy ng ating 365 account password para hindi tayo mahirapan in the future. Okay, so nakalagay na yan ang iyong number. So click mo lamang yung finish. And then, you're done. So you are successfully activated your Office 365 account. Okay, so ito na yung makikita mo sa iyong laptop or sa iyong cellphone. Okay? So ito na yung pinaka-interface ng ating Office 365. Andyan yung Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, and lahat po ng features ng ating Office 365 pwede nyo siyang ma-avail. Okay, ng libre. Alright. Now, i-install mo siya. Okay? Ayan. So kung meron kang laptop, meron kang desktop, pwede mong i-install yung ating Office 365, no? So, ito po yung pinakamagandang benefits natin, no? So, may mga laptop dyan, so may mga computer sa bahay, so pwede nyo siyang i-install. So, paano ba mag-install? So, napakadali lang. Click nyo lamang tong Install Office. Ayan, nakalagay po dito. Ayan. Click nyo lamang po yung Install Office sa may bandang right side. Ayan, and then, kapag na-click nyo yun, ito yung lalabas. So, click Run to start the installation process. Saan ba yung Run? Ito yon sa baba. So, click naman yung Run. So, ulitin ko po. Pwede nyo naman po itong gawin sa inyong mga laptop or sa inyong mga desktop, sa inyong mga Windows, no? Okay? Then, make sure na while you're installing the Office 365, make sure na malakas po ang inyong internet connection. Hindi po rito pwede yung mga data natin. Kasi, babagal po yan. So, para make sure na
successful yung pag-install ng ating Office 365 sa inyong mga laptop, sa inyong mga computer, siguraduhin pong nakakonect kayo sa internet, sa Wi-Fi. Okay? Yan. So, click nyo naman po yung Run. And then, sabi dyan, sit back and relax while Office is being installed in your PC. Ito po yung lalabas. Ayan o, nakalagay dyan, stay connected to the internet during the installation process. Installation time may vary depending on your connection speed. So, depende po sa speed ng ating internet. Kung mabilis po yung ating internet, mas mabilis din po yung mag-install ng ating Office 365. Okay, so pagtapos na po siya mag-install, no? Kunyari, tapos na mag-install yung ating Office 365. Ito na po yung lalabas. No? You're all set. Office is installed now. So, ito po yung lalabas sa screen nyo. Itong part na to. Kapag tapos na siya mag-install. Alright. Now, pag-usapan naman natin ngayon kung paano ba natin mare-reset yung ating password if in case malimutan natin. Alright, so yan. So nakalagay dito, Office 365 Password Reset and Management. Ayan. So, password reset process for DepEd Office 365 accounts if self-service password reset or SSPR is enabled in your account. So nakalagay dito, proceed and click forget password button. Input the required information like phone number or alternate email to recover your account. You will receive an SMS email containing an authentication code or a set of security questions for you to answer. If a code is received from either text or email, input the code sent and change your password. Be sure to secure your password and do not share it with anyone. So binanggit ko na kanina, kaya tayo hininga ng phone number. Kasi yun po yung gagamitin natin para ma-reset natin yung ating password. Ayan. So, pag nalimutan nyo ang inyong password, ito po yung gagawin natin. So, pupunta ulit kayo sa office.com, kung saan kayo kanina nag-login. And then, click nyo yung forgot my password. Ito po yun. Huwag nyo nang ilagay dito yung password nyo kasi nalimutan nyo nga. Huwag din kayo mag-sign in. So, ang i-click nyo is forgot my password. Okay? Then, insert your username and then click next. And then yung CAPTCHA. Okay? So, ito po yung username natin. So, yan. Ito yung username natin kanina. And then, pag lumabas ito, gagayahin nyo lamang yan. No? Ito para hindi ma-hack yung ating account. So, kailangan natin siyang kopyahin or gayahin. Ayan. Kung ano yung nakikita nyo dito sa part na to. Then, kapag nalagay nyo na siya dito, i-click nyo yung next. Alright. And then, kapag na-click nyo yung next, ito yung lalabas. Verification step number 1. In order to protect your account, we need you to enter your complete mobile phone number. So, kung ano yung ginamit yung phone number kanina, yun din ang ilalagay nyo dito. Okay. Ayan. So, ito yung ilalagay nyo kung ano yung mobile number na ginamit nyo kanina. And then, pag nalagay nyo na, click nyo lamang yung next. Okay. And then, kapag na-click nyo yung next, ayan, ito yung pipiliin nyo yung text my mobile phone. Okay? Kasi mobile phone ang ginamit natin. So, text my mobile phone and then ito yung lalabas. We've sent a text message containing a verification code to your phone. So, pupuntahan mo ulit yung cellphone. So, that's why, tatandaan natin, mga bata, tatandaan po natin na ang cellphone natin ay napakalaga. Yung ating phone number na nilagay doon ay napakalaga. So, kung maaari, hanggat maaari, huwag tayong papalit-palit ng ating phone number. Okay? Kasi napakalaga nun. Okay? Ayan. And then, click natin yung next. So, pag nalagay nyo na yung na-click nyo yung next, ito yung lalabas. Get back into your account. So, lalagay mo na dyan yung bagong password mo. Okay? Kasi nalimutan mo nga yung password. And then, confirm new password. Ayan. And then, pag okay na, kapag nakapag-create ka ng bagong password, click mo lamang yung finish. And you're done. Go back to office.com and log in using your new password. Okay? So, punta ka ulit sa office.com and then pasok mo na ang iyong bagong password and then okay na tayo. Okay? So, dito na tayo nagtatapos, no? So, sana po ay marami kayong mga natutunan sa ating video tutorial for this day. Kung paano ba natin ma-activate ang ating Office 365 account at kung paano din natin ma-download ang ating Office 365 account sa ating mga Windows. At syempre, ang pinakahuli nating tinalakay ay kung paano ba natin ma-reset ang ating password sa 365 account if ever ito ay ating nalimutan. So, kung nagustuhan mo ang ating video, ulitin ko, huwag mong kakalimutan na mag-like, comment, mag-share at syempre, subscribe mo na rin ang aking channel at hit mo ang notification bell button dyan para
updated ka sa lahat ng mga bagong videos na aking i-upload dito sa ating YouTube channel. So muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!